Huli sa akto ang isang miyembro ng PSG o Presidential Security Group na nagwi-withdraw ng pera gamit ang mga peke o cloned na ATM cards. Bagamat may mga bagong security feature na raw ang mga bangko para maiwasan ang ganitong modus, mahalaga pa rin daw ang sariling pag-iingat. Live mula sa Quezon City, may report si Rafi Tima. Rafi? Jessica, ilang taon na nga rin daw ang modus na ito pero meron pa rin nabibiktima ang mga sindikato nga nagsasagawa ng ATM skimming. Matapos kang mahuli ang opisyal ng PSG nitong Sabado, lumalabas na buhay pa rin ang sindikatong ito. Sa surveillance video na ito ng bangko, kitang-kita ang pag-withdraw ng suspect na si Rafael Marcial gamit ang mga hinihinalang peking ATM cards. Lingid sa kaalaman ni Marcial, minamanmanan ng Makati Police ang mga automated teller machine sa Pasong Tamo dahil sa kahinahinalang pag-withdraw ng lalaking naka-helmet, balot na balot ang muka at nakagwantes pa. Kaya naman huli sa akto si Marcial na opisyal ng Presidential Security Group o PSG at alumni pa man din ng Philippine Military Academy. Nakuha sa kanya ang 11 cards na may magnetic strip. Bagamat hindi ito mga ATM cards, nakapasok sa magnetic strip ang impormasyon ng mga clone cards na nagagamit para makapag-withdraw. Grupo to, iba ang magko-clone with a gadget, iba ang maglalagay sa gadget, iba ang magko-clone, iba magtatanggal nung na-clone na gadget nila, pang-clone na gadget, at pagkatas iba rin yung magwi-withdraw. So sa pagkakataon nito, may possibility na siya yon. Ayon sa NBI, matagal na ang ganitong modus operandi. 2011, naging talamak ang ganitong operasyon na agad naman umunong tinugunan ng mga bangko. Naglagay sila ng mga takip sa keypad para hindi makita kung ano ang pinipindot na personal identification number o PIN. Bukod kasi sa scanner na kinakabit ng mga sindikato sa harap ng ATM, may camera rin sila sa taas ng makina. Yung pinapalitan nila yung pinakabunganga ng ATM. So they put there the card reader and on top of it is the camera so that they will be able to get the PIN number. Because it's useless for them na makuha yung data mo dun sa card mo if they don't get the PIN. Dahil sa mga bagong keypad cover, malaki na raw ibinaba ng mga kaso ng ATM scamming sa Metro Manila. Gayunpaman, may mangilan-ngilan pa rin umanong ATM sa bansa na hindi pa nalalagyan ng security feature pangontra sa ATM card scamming. Ang nakababahala pa, may bagong estilo na rin daw ang mga scammer. Hindi na kailangang i-recover ng sindikato ang scanning machine na kanilang inilagay sa ATM. Though we haven't seen it dito sa Pilipinas, yung card reader mismo is nakakabit sa GSM. So every time they may nag-withdraw doon, matatransmit in another place yung real time yung pagkakuha nila ng data. Sa ngayon, may ilang bangko na umunong nagsisimulang mag-phase out ng kanilang ATM card na may magnetic strip. Papalitan na ito ng computer chip na mas mahirap i-clone. Pero bago ito may sakatuparan, may ilang simpleng paraan daw para hindi mabiktima ng mga sindikato sa likod ng ATM scamming. Kapag nag-withdraw, pansinin kung umiilaw ang ATM card slot. Yung mga banks, naglagay na ng mga LED light doon, yung ilaw, para hindi nila mapalitan na. Kasi pag hindi umiilaw, ibig sabihin, hindi yun original. Yes. Iwasan din umunong mag-withdraw sa mga ATM na nasa mga lugar na hindi ganong dinadaanan ng tao. Pero ang isa pa rin sa pinaka-epektibo, ang regular na pagpapalit ng PIN number. Though of course medyo complicated kasi pag medyo tumatanda ka na, nakakalimutan mo yung ilalagay mong PIN number. But it has to be like either every month you have to change it na para if ever na compromise yung card mo, hindi rin nila magagamit. Sa ngayon, Jessica, pinakamainam pa nga rin doon na panlaban sa ATM skimming, yung pag-iingat nga sa inyong mga ATM cards. Pagtitiyak na walang ibang nakakakita kapag inyong ipinapasok inyong PIN at regular ding pag-check sa inyong mga ATM accounts kung ito'y nababawasan nang hindi naman ikaw nag-withdraw. Si Lieutenant Senior Grade Rafael Marcial naman ay bukod sa kaso dahil sa paglabag sa e-commerce law ay posible rin umanong ma-court-martial dahil sa kanyang ginawa. Jessica? Okay, pero ang importanteng malaman ngayon na Rafi kung ano ang paliwanag niya. Bakit niya ginagawa ito? And if he was acting on his own, malamang may kakuntsaba ito. Abay, malaking sindikato raw itong mga scammer na to eh. And ang nakaka-disturb dyan, abay miyembro ng Armed Forces, opisyal pa naman, graduate ng PMA. At yung kanyang unit, Presidential Security Group, yung nagwagwardya sa ating pinakamataas na opisyal, ang Pangulo.
At batang opisyal pa ito, Jessica. Yes. Batang opisyal lamang ito. Usually, yung nakikita natin mga batang opisyal ay talagang idealistic pa, kumbaga. Pero makikita nga natin dito na either napasok na siya ng sindikato o sinasabi ng ating mga nakausap na mga investigador, posibleng kaanib na siya o meron na siyang mga dating kaso noon. At nung mapasok dito sa ganitong sindikato, madali na lang siyang kumbaga ma-impluensyahan. Yun nga inibisigahan ng mga pulis, Jessica, kung may kasama siya. Posible, sigurado daw na may kasama siya dahil yung mga ganitong operasyon ay usually ginagawa ng maraming mga miyembro, Jessica. Okay, Rafi, pakilinaw nga. So kung tatakpan mo yung kung saan mo kinikiin yung pin mo, no? Effective pa ba yun given yung napaka-sophisticated na gamit nito mga sindikato na kukuha na nila lahat ng impormasyon dahil meron silang makabagong gamit na ano sabi mo, yung parang real time ba nila makukuha, parang ganon. So anong pwede nating gawin? Yes, Jessica, hanggat hindi naman daw nila nakikita kung ano yung kinikiin mo na PIN number, kahit makuha nila yung data mo na dun sa magnetic strip, hindi nila mapapakinabangan yung data na yon. Hanggat hindi nila nakikita yung PIN number na iyong ipinapasok, kung kahit importante pa rin na talagang takpan mo yung keypad kapag yung kinikiin yung PIN number. At sabi nga nung ating nakausap sa NBI, ay simpleng paraan lamang yun at usually nakakalimutan natin dahil kung wala tayong kasunod, usually nagpapabaya na yung mga nag-withdraw sa bangko at hindi na nila tinatakpan yung kanilang keypad. Importanteng kahit na wala nakatingin, baka may maliit na camera na naka-install doon sa machine na in-install ng mga sindikato, posible nila itong magamit, Jessica. Yung umiilaw-ilaw na yung labasan ng card mismo, importante yon dahil ano yung explanation ng mga eksperto doon para habang may ilaw, it's an indication na hindi na tamper yung labasan ng card. At siguro yung ilaw din, kung may camera man doon dahil umiilaw, hindi nila magre-reflect yung mga data. Tama ba yon? Ganun ba yung explanation ng mga eksperto, Rafi? Well, Jessica, exactly. Kapag ka nakailaw, yun ibig sabihin part talaga siya ng original na makina. Dahil usually ang ginagawa ng mga sindikato, may maliit na scanner lamang silang ikinakabit doon sa harapan ng ATM kung saan nandun yung opening ng slot ng ATM, kung saan ipinapasok yung card. Usually ay kasing hugis lamang siya ng original na bibig, kumbaga, kung saan ipinapasok yung ATM. Pero kung ito ay may ilaw, ibig sabihin ay nakakabit talaga siya physically doon sa makina at original ito. Kapag wala itong mga ilaw na ito, pagdudahan mo na. Pero babala nga rin ng NBI, Jessica, hindi pa lahat ng ATM sa buong bansa ay meron ganitong anti-skimming device na may mga ilaw. At isang indikasyon dito, Jessica, ay kung nasa mataong lugar ka, medyo malabo din na nalagyan ito ng skimming device ng mga sindikato. Pero sabi nga nung NBI na ating nakausap, simple lang. Kailangan takpan mo lang at siguraduhin hindi makikita ng ibang tao yung pagkikiin ng yung PIN number. Medyo kuminsan tinatamad pa tayong gawin yung, Jessica, dahil napaka-inconvenient, hindi ba? Kahit na ngayon may mga takip na mga ATM, nahihirapan tayong silipin kung ano yung pinapasok natin. Pero maliit na inconvenience lamang yon para naman ma-secure yung PIN number, Jessica. Okay, maraming salamat sa iyo, Rafi Tima.